maipasa ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay na maipapamana ko. Nakakaawa ka naman. Puro ka lang porma, pero hindi mo may pagtanggol ang mga tao sa paligid mo. Walang makakatakas. Wala ring laban ang mangyayari. Kalunos-lunos na trahedya ang sasapitin niyo dahil ginalit niyo ako. Isa sa laging alalahanin ng mga magulang ay kung ano ang iiwan at ipapamana sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga anak. Pero ang iniwang pamana, pinagmumula naman ng away ng mga anak at iba pang kaanak. Marami tayong nababalitaang umabot pa sa nagpatayan ng magkakapatid dahil pinag-aagawan ang iniwan ng yumao. Kahawig na mga nabalitaan at naranasan ng karamihan ang kwento ko. Pero ang pamana sa akin, hindi lupa o bahay o pera. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Ako po si Ed at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, ang sakit na ng puwet ko. Kumukulo na rin yung loob ng tiyan ko. Kailangan ng kargahan. Napakalayo naman pala talaga ng probinsya nyo, par. Ay nako, umanda na naman yung pagkareklamador mo. Lagi mo na lang inuuna yung sikmura mo eh. Tapos wala ka pang exercise, kaya madali ka talagang mangalay. Yung tiyan ko na naman ang napagdiskita mo. Saka lifestyle ko yung walang exercise, no? Kung yung iba, nagpapakahirap na tagtagin yung katawan nila para gumanda, ako, mas nagpapakasarap na lang. Saka magastos din magpaganda ng katawan, no? Wala naman akong sinabing magpaganda ng katawan eh. Ang point ko lang, reklamador ka. Yun lang. Eh ano pala yung tukol sa inuuna ko yung sikmura ko tapos wala akong exercise? Palibasa kasi para kang butiki kung kumain eh. Dinidilaan mo nga lang yata yung pagkain kaya ganyan kakapayat. Kita mo? Mukha ka na ring butiki. Balansi kasi yung pagkain ko. Hindi ako nagpapakabundat, di gaya mo. Di mo na tuloy mabuhat yung katawan mo. Kita mo na? Nanlait ka pa? Talaga rin naman malayo yung pupuntahan natin eh. Libang na libang ka lang kasi sa kakapicture mo sa mga nadadaanan natin. Ay naku. Gusto mo na naman bang bumaba? Pwede naman. Tsaka, isang oras pa lang nung kumain tayo sa isang stop natin kanina. Gutom na gutom ka na naman ba? Siya nga yung pinakamaraming nilakla kanina eh. Nagtatlong kanin ba naman? Hoy, dalawa lang dapat yun. Eh hindi mo naubos yung kanin mo eh. Pasalamat ka, kinuha ko pa nga yun eh. Saka ganun talaga. Mas madaling magutom pag nakaupo lang at naghihintay. Ha? Saan mo naman napulot yan? Baliktad yata. Mas gutumin pag maraming ginagawa, di ba? Eh sa baliktad yung sistema ng katawan ko eh. Kanya-kanyang katawan yan. Tapos yun nga, napakalayo talaga nito. Ibang klase ang katawan mo no? Di ba kanina pa tayo dumadaan sa malalawak na pinyahan? Baba ka na, tapos pagpapangusin mo yung mga tanim na pinya, solve ka dyan. Tsaka, sino ba kasing may sabing sumama ka? Gago, ba't di ikaw lumaklak ng sandamakmak na pinya? Tignan ko lang kung di magsukay ang tumbong mo. Tsaka tong sila yung namilit sa akin eh. Babawi sana ako ng tulog ngayong sem break natin. Ayos din na. Tinatanong pa lang kita kung gusto mong sumama. Sobrang excited mo na. Saka, kailangan niya tayo nitong si Ed, di ba? Baka mamaya anong salubong sa kanya ng mga kaanak ng madrasta niya doon. Sem break nung nakaraang taon yon. Kinailangan kong umuwi sa probinsya namin dahil sa isang emergency. Pero kung tutuusin, hindi ko naman talaga probinsya yon. Mali rin pala na umuwi ang term ko sa pagpunta doon. Hindi ako taga doon. Unang beses ko rin na magpupunta doon. Yun din ang rason kung bakit ako naghanap ng kasama.
Buti na lang, sinamahan ako ng dalawa kong kaibigan. Si Lay, close friend ko na siya mula pa nung first year. Ito namang si Lloyd, tropa ko na mula pa nung high school. Magpipitong oras na kaming nakabaluktot sa bus. Talaga nga namang malayo. Kahit ako, naiinip at nananakit na ang katawan sa tagtag ng biyahe at tagal ng pagkakaupo. Palayan na ang magkabilang gilid ng highway na binabagtas namin. Naiidlip ako habang nakabaling ang mukha sa bintana. Ah! Lay! Uy par, ano ba? Nananaginip ka par, ano ba yun? Ha? Panaginip. Oo nga, naginip ako. Sorry. Ano ba kasi na panaginipan mo? May matanda dun sa palayan, nakatitig sa akin. Pero ang nakakapagtaka, kasabay siyang umaandar nitong bus. Kaya niya ako natititigan. Tapos, pagbaling ng tingin ko sa salamin sa harap, nangitim yung reflection ko. Parang nagkamaskara. Paglingon ko naman dito kay Lay, nakakatakot rin yung itsura. Nangitim yung mata pero pula yung mismong eyeball. Ewan. Sus, nakakatakot naman talaga itsura nito. Aray! Aray! Papatulan na talaga kita eh. Para kang tanga, sumigaw ka pa. Yan tuloy nagulat yung mga tao. Oh. Tsaka inubo yung lolo na nasa tapat natin. Uy, ano ba? Gulat na gulat ka, no? Yung matanda, siya yung matanda sa panaginip ko. Ninitian pa ako at ganun na ganun yung titig at ngiti niya sa panaginip ko. Ano? Paano naman mangyayari yun? Pagod ka na rin siguro. Gusto mo, sandal ka na lang dito sa unan ko? Salo tayo dito, malapad naman to eh. Uy, style, style, style. Oy Ed. Wala yan, panaginip lang yun. Sabi mo nga pala, 2 oras na biyahe pa sa van pababa ng bus. Pero sa bagay, kung huling moment nyo na ng tatay mo buti na lang supportive tropa ko sa'yo. Supportive tropa? Mas problematic tropa. Ano? Ikaw, asadong friend. Aray! Kung makakutos ka! Payat-payat mo pero bigat ng kamay mo. Mas mabigat pa rin puwet mo. Pero walang mas bibigat sa puso mong umaasa. Palibasa kasi... Uy! Uy! Uy, nawiwili kang mangutos ha. Pakakala mo hindi ako pumapatol sa butiki. Baka kala mo rin hindi ako pumapatol sa kalabaw. Grabe, ang sakit ng ulo ko sa inyong dalawa. Alam nyo, nagpapasalamat akong sinamahan nyo ako eh. Kaso, grabe din ang gulo nyo. Itong butiki lang naman kasi yung buwisit eh. Alam mo kung ako lang sinama mo, mas smooth ang biyahe mo. Pero smooth din yung tapo ng budget mo dahil sa takaw nito. Bakit ba? Malaki naman yung budget na binigay sa kanya para makapunta sa probinsya ng tatay niya eh. Ayun, malapit na rin tayo, mga 30 minutes na lang. Ay, ayan na. Baka magreklamo ka pa ha. Makakaunat na yung tiyan mo. Ay, siya nga pala. Kapatid mo ba yung sasalubong sa atin o yung stepmother mo? Hindi ko nanay yun. Wala rin akong kapatid. Yung anak ng tatay ko, siya doon yung sasalubong sa atin. Par, kapatid mo pa rin yun. Dahil sa dugo ng tatay mo. Tsaka parang mabait naman ah. Siya pa nga yung kumontak sa'yo para ipaalam yung nangyari sa tatay mo eh. Kasi, siya yung inutusang kumontak sa akin. Nautusan lang siya, kaya niya ako kinausap. Pero nice pa rin siya kung tutuusin. Kasi kahit inutusan siya, pwede naman siyang hindi sumunod, di ba? O kaya sabihin niya na hindi kanya mahanap o makontak. Halos wala naman ng malay yung tatay niyo, di ba? Kaya pwedeng kung ano na lang yung sabihin niya kaya di ka mahanap. Pero yun nga, nag-effort talaga yung tao. Tapos sasalubungin ka pa. Tapos siya rin yung nagbigay ng malaking travel allowance. Easy ka lang din par. Ewan, ang naiintindihan ko lang, obligado lang silang sumunod sa habilin ng tatay kong malapit ng mamatay. Ganun lang. Saka kung maayos na tao silang lahat, noon pa nila ako kinontak. Lalo yung tatay ko.
Hindi yung dahil huling hininga na, kaya ako papupuntahin doon. Saka kahit gaano kalaki yung pinadalang budget sa akin, walang-wala yan kumpara sa hindi niya pagsuporta sa amin ng nanay ko buong buhay namin. Naku, mabigat na family drama to. Par, totoo lang valid naman lahat yung iniisip mo Pero doon ka na lang siguro sa pupunta ka dito para sa huling sandali ng tatay mo. Di ka naman nga masisisi kung mabigat ang loob mo sa mga taong dadatnan mo doon Pero yung tatay mo na lang siguro intindihin mo. Saka kita mo, kahit ganyan yung nararamdaman mo, pumunta ka pa rin dito kahit napakalayo. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung connection mo sa tatay mo. Siguro nga. Kahit anong mangyari, tatay ko pa rin yun. Kahit halos di ko na siya maalala. Oo yan ha. Nag-text si Ella, yung anak ni tatay. Nakaitim na shirt daw siya, tapos green na cap. Nasa tabi daw siya ng siomay stand. Sakto, pwede na rin bumaba. Oy, Lloyd, bitbitin mo yung basura mo Baka may iwan kayong gamit dyan ha. Halos 9 na oras ang biyahe. Matraffic din kasi may ginagawa sa isang highway. Hilo at pagod kami pero nahimasmasan ng makalanghap ng sariwang hangin pagbaba ng bus. Agad naming hinanap si Ella. Malaki ang terminal, pero sumikip sa dami ng tao. Mga turista ang pumupuno sa lugar. Sa agos ng napakaraming tao, isang weirdong matanda ang napansin ko. Nasa gilid siya ng terminal. Nakatayo lang. Titig na titig siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Kaya napansin kong kakaiba ang tingin niya. Medyo nabagabag ako, kaya inalis ko ang tingin ko. Maya-maya, namataan ko ulit siya sa ibang sulok naman ng terminal. Nakatayo lang, nakatitig ulit sa akin. Matanda siya, pero matangkad at matalas ang mga mata niya. May kung ano-anong abubot din ang nakasabit sa leeg at bewang niya. Oy, Ed! Ano yan? Ha? Ang weirdo nung matandang kanina pa nakatitig sa akin. Ha? Saan? Wala naman baka naghihintay lang din yun ng kung sino tapos napatingin lang sa'yo. Kala ko nga ganun. Kaso palipat-lipat siya ng pwesto. Pero laging nakatingin sa akin tapos malayo siya pero parang bumubulong habang nakatitig nga sa akin. Naku par, wag mo na lang titigan. Baka kung anong trouble pa yan. Saka ayun na yung siomay stand sa inyong kapatid mo. Ayun yata. Yung tumayo Dito nakatingin Nakaitim na shirt, di ba? Oo, yan nga siguro. Kumaway din Uy par, hanip. Ang ganda rin ng kapatid mo, no? Baka pwedeng... Aray! Aray! Nag-automatic na naman yung kamay mong butiki ka. Huwag nga kayo magulo. Ayan na Ed? Kuya Ed? Ikaw na ba si Ella? Yes po. Hello. Sa wakas, nice meeting you po. Hello. Nice meeting you din. Pero, huwag mo na akong pinopo. Hello, Ella. Ay, hello din po. Mga kaibigan ko nga pala, si Lloyd at saka si Lay. Hi, Ella. Hello ulit. Hello sa inyo. Kumusta? Kumusta biyahe? Nako, ang layo pala, no? Tagal naming nakabaluktot sa bus May ginagawa pang highway dyan, no? Ay, oo nga pala. Patapos na dapat yun Kaso nahihinto yung gawaan dahil 3 sunod yung bagyong dumaan dito. Ayos lang. Buti magaganda yung tanawin dito sa inyo. Parang ikaw. Hindi rin kami nainip kahit walang oras ang biyahe. Medyo nagutom lang. Breezy ka rin no? Pero oo nga, gutuman din biyahe nyo. Oh, paano? Tara na. Para din makakain na kayo. Nandito yung van. Malapit na lang naman. Kala ko commute ulit.
So, sa yung van pala to? Ah, oo. Pinadala na nga sa akin ni na mama para daw hindi na kayo mag-commute. 2 years na rin ako nagdadrive, so safe naman kayo sa akin. Okay ka rin na. Ang liit mo pero kayang-kaya mong imaneho tong malaking van. Di naman. Nagasgasan ko na nga rin to Pero hindi ko naman kayo ibabangga. 7 months pa lang kasi ako nagdadrive. Si Papa lang nagturo sa akin. Pero laking ginhawa ng may sasakyan. Ayos din talaga yan, saka buti ka nga naturuan mag-drive ni tatay. Aaminin kong sinadya ko ang hirit ko. Hindi na dapat, pero may kung anong hinanakit pa rin sa loob ko. Sina Ella kasi, mas naasikaso ng tatay ko. Kami ni nanay, tinaguyod namin ang mga sarili namin. Kahit alanganin ang hirit kong yon, hindi naman naging awkward sa loob ng van. Magaling makisama si Ella. Medyo nagkasundo nga sila ni Lay. Si Lloyd naman, panayang pa-cute at palipad hangin kay Ella sa buong 30 minutos na biyahe. 6 na taon ko rin tinapos yung nursing. Sabi ni Papa, mag-abroad daw ako pag wala na siya. Total daw, may sasalo sa akin sa UK. Sa bagay, ang baba ng pasahod ng nurse dito sa Pinas Overworked na, underpaid pa. Tama lang yun. Higit triple nga daw ang pasahod sa mga nurse sa UK kumpara dito Laging in demand ang mga nurse doon at alagang-alaga talaga nila. Ang totoo, in demand all over Europe ang mga Pinoy nurse. Pero kukunin kasi ako ng tita ko kaya sa UK na ako. Pero nakakamatay maging health worker dito ikaw Kuya Ed, anong year na nga kayo? Pare-pareho kaming OJT na, malapit na rin matapos. Bala ko naman dito lang sa Pinas. Ah, ganun ba? Mas komportable naman kasi dito Kundi lang kasi masama ang lagay ng workers dito. Pero sa totoo lang, nag-nursing lang talaga ako dahil kay Papa. Para lang din maalagaan siya. Yun nga, nung lumala na yung sakit niya, talagang naalagaan ko naman siya. 12 years na rin siyang may sakit. Pero nalalabanan niya pa nung una. Kaso lang, nagkaedad na nga rin siya kaya ininda na niya. Ang tagal na rin pala niya nakikipaglaban. Pero ganun talaga, buti nandyan ka. Ang swerte rin ng papa niyo sa inyo. Ang bait mo naman talaga no? Kung ibang anak yan, gagawin nila yung gusto nila. Pero yun nga, ikaw mabait ka. Swerte ng mapapangasawa. Aray ko! Uy butike, kamay mo na naman. Oo nga, naalagaan mo si tatay. Buti ka pa, nandyan lang. Yung huling hirit ko, hindi ko na sinasadya. Lumalabas sa bibig ko yung mga nakatago sa dibdib ko. Kahit may hinanakit ako sa tatay ko, nasa puso ko pa rin na sana nakasama ko pa siya. Si Ella naman, ngiti lang ang laging sagot sa mga hirit ko. Sa totoo lang, mabait nga siya. Maayos niya akong pinakikiharapan. Kahit halata niya yung mga simpleng banat ng hinanakit ko. 30-minute drive din mula sa terminal hanggang sa bahay ng tatay ko. Pagdating namin, magiliw kaming sinalubong ni Linda, asawa ni tatay. Ed, kumusta? Salamat at nakarating kayo. O ali kayo, pasok kayo. At nang makapagpahinga na kayo. Mga kaibigan mo ba to? Magandang tanghali, Ma'am Linda. Ito po si Lloyd, saka ito naman po si Lay. Hello po. Magandang tanghali po. Oh, kumusta kayo? Mukhang napagod kayo sa biyahe At saka, tita na lang ang itawag niyo sa akin. Sobra naman yung may ma'am pa. Ed, maraming salamat Mabuti na lang at napagbigyan mo ang tatay mo. Oo naman po. Siyempre ho. Nasaan ho ba siya? Sa ngayon, tulog pa siya. Kay inom lang ng gamot. Alam mo bang, matagal ka na niyang hinihintay.
Siguradong matutuwa yon pag nakita ka. Pero kumain na muna kayo, ha? Napakahaba ng binunon yung biyahe eh. Namumutla na nga si Kuya Ed eh. Si Lloyd naman, nangangayat na. Nako, baka pagsisihan yung inalok niyo kami. Pag itong si Lloyd pa naman yung sumandok, ay nako. Ayos ah. Ako na lang nakita nyo ah. Dahil ba ganito ako kalaki? Gaya ng sabi ko, maayos ang pagtanggap nila sa amin. Hindi na ilang kubilos sina Lloyd at Lay. Pero ako, asiwa kahit napakamaasikaso nila sa amin. Matapos kaming busugin sa tanghalian, itinuro sa amin ang magiging kwarto namin. Napakalaki ng kwarto para sa aming tatlo. Mas malaki pa tong kwarto sa apartment namin. Grabing kwarto naman to. Ayos to par. Eh kasing laki na to ng bahay namin eh. Ayos din pala tong pamilya nyo par. Pamilya nila. Yan ka na naman eh. Alam mo kanina ka pa dun sa sasakyan eh. Nakakaya nga kay Ella na bumabanat ka pa. Kalman mo lang naman par. Eh ano ba? Mali ba ako? Saka ano ba kasi ginawa ko? Nanggulo ba ako? Nang away ba ako? Hindi naman ah. Oo nga naman. May punto naman si Ed kahit paano. Pero Ed, medyo chill pa ng konti ha. Sabi ko nga, yung tatay mong may sakit ang ipinunta mo dito. Yun na lang yung isipin mo. Saka par, easy ka lang kay Ella. Ang bait ng tao. Sobrang ganda pa. Tapos nurse pa pala. Eh par, total matagal na tayong tropa. Okay lang ba kung maging magbayaw na rin tayo? Magpapayat ka muna, saka kuskusin mo muna yung leg mo. Bahala ka dyan. Grabe ka par. Muscles to, hindi taba. Hay nako, maawa ka naman sa sarili mo. Tingnan mo nga mukha ka lang bodyguard ni Ella. Saka nurse si Ella, hindi veterinaryo. Kung balahurain niyo ako pag napasagot ko yun, huyo kayo sa akin. Hinayaan muna kami ni Linda na makapagpahinga sa kwarto. Lumabas naman ako sa bakuran para magpahangin. Napakalaki nga ng bahay ng tatay ko. Sobrang luwang din ng bakuran. Kung hindi mo alam na albularyo siya, iisipin mong politiko ang nakatira dito. Opo, dati raw albularyo ang tatay. Ito lang daw ang naging trabaho niya. Nahinto na lang siya nung nagkasakit na. Habang naglalakad ako sa bakuran, napatingin ako sa napakalaking akasya sa kalye. Ewan kung dahil lang sa pagod pero parang may mata ang puno na nasulyapan ko. Mga matang nakatitig rin sa akin. Pagbaling ko naman sa kabilang direksyon, isang matandang nakatitig naman sa akin ang natanaw ko. Siya rin yung matanda sa terminal at sa panaginip ko. Unti-unting lumakad palapit sa bakuran ang matanda. Napaatras ako dahil nakakatakot ang titig niya. Nagulantang naman ako nang sumulpot sa likod ko si Ella. Ed? Uy, pusang gala! Uy, ano ba yun? Sus, sorry. Nagulat lang ako kasi may matanda eh. Nandun sa puno sa labas. Sino ba yun? Matanda? Saan? Wala naman eh. Baka guni-guni mo lang yun. Pagod ka rin kasi. Alam mo, pwede kitang masahiin mamaya. Pero tawag ka ni Mama. Kakausapin ka raw saglit kung okay lang. Ha? Sige, tara. Gising na pala si Papa. Maghahapunan na yun maya-maya. Pagkakain, saka mo siya kausapin. Di pa niya alam na nandito ka eh. Alam mo, matutuwa talaga yun. Lagi ba siyang tulog? Oo eh. Yung mga gamot niya kasi. Ay, Ma. Ito na po si Ed. Good evening ho, Ma'am Linda. Pinapatawag niyo raw ho ako. Ay nako Ed, Tita Linda na lang. Mas okay rin kung Mama. Total Ma, Nana Linda na lang kaya? O
Mother dear. Ayan, usap muna kayo ni Ed. Labas muna ako Ay, ewan ko sa'yo, Ella. Pakainin mo na nga lang yung papa mo. Oh, Ed, halika. Maupo ka. Salamat ho. Tungkol saan po ba to? May mga kailangan lang akong linawin. Pero huwag kang kabahan, ha? Ilang bagay lang naman to. Una, nagpapasalamat ulit ako dahil pinagbigyan mo ang tatay mo. Sigurado ako na mabigat ang loob mo sa pagpunta mo dito pero pumunta ka pa rin. Doon pa lang nagpapasalamat na talaga ako sa iyo, Ed. Tatay ko naman ho siya. Kaya yun, nagpunta ako. Sa totoo lang, kung nun pa niya ako kinausap, pupuntahan ko naman talaga siya Kaso nga, wala na kami narinig sa kanya. Pero yun, tatay ko po siya. Naku, Ed, pasensya ka na. Pero may malalim na dahilan kung bakit hindi ka na nakausap ng tatay mo. Kasama yon sa mapag-uusapan natin. Ayos lang naman ho. Kung magpapaliwanag lang kayo tungkol doon, okay na ho yun. Malinaw naman po sa amin ng nanay ko kung bakit kaya rin ho ako nagpunta dito. Bukod sa itong gusto ni nanay, gusto ko na lang din na makapagpaalamanan kami ng maayos si tatay. Ed, pakinggan mo muna ako. Maniwala ka. Naiintindihan ko ang saloobin mo at mga pananaw mo, pero sana, mas naiintindihan nyo na ayokong intindihin nyo kung ano ang nasa loob ko. O kung meron nga ba. Sana, huwag nyo nalang halukayin ang nararamdaman ko kasi akin naman po yun. Ay, Ed, hindi ko sinasadyang. Pasensya na. O sige, pero Ed, may tunay na rason kung bakit ka gustong makita ng tatay mo sa mga huling sandali niya. Hindi na siya magtatagal, kaya ipinatawag ka niya. Alam mo naman siguro na albularyo ang tatay mo, di ba? Kaya siya nagkasakit. Ngayon, bilang ikaw ang panganay niya at nag-iisang anak na lalaki, gusto niyang iwan sa'yo ang isang bagay na pinaka-importante sa kanya. Alam ko, kaya nga daw ho niya kami iniwan ni nanay. Yung sa pag-aalbularyo daw niya, sabi ni nanay. Tapos, may pamilya pala siya ngayon. Pero gaya nga ho ng sabi ko, hindi na importante sa akin lahat yon. Kahit ho yung iiwan niya. Pasensya na ho. Pero hindi ko po kayang tumanggap ng anuman mula sa kanya. Sana ho, hindi niyo maisip na nambabastos ako. Ang gusto ko lang ho talaga, pagbigyan siya at makita na rin siya sa huling pagkakataon. Yun lang. Ed, alam kong magulo, masalimuot at lahat na, pero hindi mo naiintindihan. Ikaw lang ang pwede niyang pag-iwanan nun. Ikaw lang ang pwedeng tumanggap. Alam kong mahihirapan kang intindihin, pero mas ang tatay mo ang makakapagpaliwanag nito sa'yo. Ang hihingin ko lang, pag kinausap ka na ng ama mo, makinig kang mabuti sa kanya. Unawain mong maigi ang lahat ng ihahabilin sa'yo. At anumang ibibigay niya, tanggapin mo sana, Ed. Maiintindihan mo lahat ng to kapag nag-usap na kayo. Sa totoo lang, gusto ko nang mag-walk out at umuwi sa Maynila. Kahit pa sinabi rin ni nanay na pakinggan ko si tatay. Ipinagdiinan rin sa akin ni nanay na may ibibigay nga sa akin ng tatay ko. Naiinis ako. Ayokong pamanahan ako ng ari-arian niya. Dahil ayokong masuhulan at masabing nakabawi siya sa mga panahong wala siya sa tabi namin. Pero wala Nandito na ako at hindi na pwedeng umalis pa. Sinamahan ako ni Linda sa kwarto ni tatay. Pero lumabas rin siya para makapag-usap kami. Napakalaki rin ang kwarto ni tatay. Malaking kwarto na punong-puno ng mga anito na hindi ko maintindihan ang mga anyo. Tadtad rin ang kwarto ng iba't ibang klaseng medalyon na nakasabit sa mga pader. Mga pader na halos matakpan din ng mga sulat. Mga sulat na ngayon ko lang nakita. Nasilayan ko lang si tatay
nang mabaling ang tingin ko sa kanya dahil tinawag niya ako. Ed, salamat. Salamat at dumating ka. Maupo ka muna. Kamusta ka? Maayos na maayos po. Kayo po, kamusta kayo? Ito, hindi na magtatagal dahil sa sakit. Pero ayos lang. Hindi na importante sa akin kung mawawala na ako. Ang mahalaga ngayon, maipasa ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay na maipapamana ko. Tay, kasi hindi po ako nagpunta dito para dyan. Nagpunta ako dito para lang sa inyo, yun lang po. Siyempre, hindi mo naiintindihan. Hindi mo to pwedeng tanggihan dahil talagang sa'yo to. Bakit ho ba? Ano ho ba yan? Suhol? Bayad utang dahil iniwan nyo kami ni nanay? Tay, hindi naman kami nagkaproblema ni nanay nung wala kayo. Hindi kabuhayan o pera o kung anumang material na bagay ang wala sa amin noon. Ang wala sa amin, kayo. Panahon at presensya nyo mismo ang kailangan namin doon. Pero tapos na yun, tay. Hindi nyo na mababalik yun. Hindi na kayo makakabawi. Pero sabi ko nga, tapos na yun. Sa ayaw at sa ayaw namin ni nanay, napatawad na namin kayo. Kasi kailangan, para din makaabante kami sa buhay. Kaya tay, ayos na ho yun. Patawad. Pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Naiwan kayo. Yung lumaki kang wala ako. Yung mag-isa ang nanay mo sa lahat ng pinagdaanan yung mag-ina. Tama ka. Hindi naman na talaga ako makakabawi. Malaki ang kasalanan ko at walang magbabago. Kahit humingi ako ng tawad. Pero ito ngayon ang intindihin mo. May kailangan akong iwan sa'yo. Hindi dahil gusto kong bumawi. Ito ay para lang talaga sa'yo dahil kailangan mo rin ito. Pag nawala ako, ikaw lang ang pwedeng tumanggap nito. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng pabor sa iyo, pero sana mapagbigyan mo pa ako. Nariyan na ang mga ninuno natin. Sinusunto na ako. Kunin mo to, Ed. Ha? Ano to? Bato? Itim? At pulang bato? Walang perang katumbas yan. Higit rin sa buhay ng tao ang halaga niyan. Yan ay agimat. Pero higit pa sa karaniwang agimat. Bahagi yan ng puso ng ating bathala. Ikaw lang ang pwedeng humawak at gumamit yan. May libreta sa bulsa ko. Dukutin mo. Hirap na ako, Ed. Alam kong wala nang saysay pero patawad na lang ang pwede kong ipaabot sa nanay mo. Lalo na sa'yo. Kalimutan mo ko pero tanggapin at alagaan mo ang batong iyan. Ililigtas ka nito. Aalagaan ka rin nito higit sa pag-aalagang dapat na naibigay ko. Ed, salamat. Patawad.
kayo ng nanay mo. Mahal ko. Magkadaop ang palad namin sa mga huling hininga niya. At ang agimat, nasa pagitan ng mga palad namin. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin niya, binawi ko ang kamay ko. Doon na rin siya naputulan ng hininga. May mga weirdong pangyayari pa. Yung batong hawak ko sa kanang kamay ko, nalipat sa kaliwa. Tapos, naging alikabok ang palad ni tatay. May konti pa ngang napunta sa kamay ko. Pinagpag ko pa to at tama ako. Alikabok nga. Nangilabot ako nang makita kong unti-unting natuyot si tatay. Mula sa palad niyang unang naging alikabok, paggapang sa braso at sa buong katawan na. Tulong! Tulong! Si tatay, tulong! Uy par, bakit ba? Ed! Anong nangyari? Uy par, ano yan? Bakit punong-puno ng alikabok yung kama? Si tatay! Si tatay yan! Naging alikabok! Ano? Kinuha na ng mga ninuno niya ang tatay mo. Tapos na ang paghihirap niya. Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Ano? Paanong kinuha? Saka ninuno? Ipaliwanag nyo nga ng malinaw. Ella! Ed, hindi na kailangang ilibing si Papa. Ni hindi na nga siya dadaan sa pagkabulok. Kumbaga, nung nalagutan siya ng hininga, umalis na nun ang kaluluwa niya. Sumama na sa mga sumundo sa kanya. Kaya yung katawan niya, biglang natuyo. Kalikasan ang nagligpit sa katawan ni Papa. Ano? Wala akong maintindihan pero... Nasaan pala yung iniwan niya? Hindi ba? May iniwan siya sa'yo? Nasaan na? Ed, yung bato. May bato ba siyang ibinigay sa'yo? Yung bato ba yun? Opo, ito. Sa inyo na to, ayoko nito. Teka, nasan yun? Nasa kamay ko yun eh. Ha? Nawala? Nagtago ang bato. Ang agimat. Ed, sa'yo nga ang agimat. Ano? Nagtago? Agimat? Wala akong maintindihan. Ano ba nangyayari dito? Paano na ho yung bangkay? Ay, wala nga palang bangkay. Kanina lang, naghihingalo si tatay at naghahabili ng kung ano-anong agimat. Pero sa isang idlap, naglaho na lang siya. Ni hindi nga namin kailangang ilibing. Wala nga kasing katawan. Binalumbon nila ang kobre kama ng tatay ko na puno ng alikabok niya. Basta na lang nila tong tinapon sa basurahan. Nagtaka ako kasi katawan pa rin yun ni tatay. Kahit burol, padasal o anumang seremonyas para sa patay, wala. Par, ibang klase. Ano ba nangyari doon? Namatay ba talaga tatay mo? Parang wala lang. Tapos, walang libing, walang misa o burol kahit kape. Binusa, wala lahat. Ewan ko ba? Basta naghabilin si tatay. Tapos, nalagutan ng hininga. Tapos hawak niya yung palad ko. Tapos, hinila ako. Yun. Alikabok ning sumama sa kamay ko. Tapos, kinuha na daw yung kaluluwa ng ninuno. Kinukuha naman talaga yung kaluluwa ng tao pag namatay pero ganun kalinaw? Instant at makikita mo na lang yung katawan na magiging alikabok? Tapos may agimat pa. Iniwan ba sa'yo? Nasaan? Oo par. Meron inabot mismo sa akin. Nasa palad pa namin pareho nung hinawakan niya yung palad ko. Kaso, lumipat sa kaliwang kamay ko. Pero pagdating nyo, nawala na yata. Tapos ngayon, nandito na ulit sa bulsa ko. Ang tindi par.
Ano yan, may magic? Agimat nga talaga yan. Iba yung kulay. Itim at pula. Patingin nga ako. Habang nagpapaliwanagan kami sa kwarto namin, nagkakalikot ako ng nakahawak sa ulo habang nag-uusap kami. Maya-maya, kumatok si Ella. Kinalma namin ang mga sarili namin bago buksan ang pinto. Akala namin ay kung ano ang sasabihin. Akala namin ay pakakalmahin kami dahil sa mga kakaibang nangyari. Pero hindi. Kaswal kaming kinatok at tinawag lang para maghapunan. Habang nagsisikain, normal ang kwentuhan. Nagbibiruan pa sina Ella at Linda. Kaming magtutropa, nakayuko lang at takang-taka pa rin sa mga nangyayari. Kumusta naman kayo ng mga kaibigan mo? Ayos lang ho. Pero kasi ho, nakita ko kasing... tapos, yung libing, wala na. Hindi ho tayo nagpamisa. Ed, kalimutan mo ng lahat ng yun. Wala na ang tatay mo. Nakatawid na siya. Wala na siyang kailangan. Alam ko, Ed, na nakakalungkot pero nagugulat ka rin sa mga nangyayari, di ba? Gaya mo, nalulungkot rin kami ni Ella dahil wala na siya. Hindi na natin siya makakasama pa. Pero kung ang tatay mo lang ang iisipin natin, natutuwa na siya ngayon. Kasama na niya ang mga ninuno niya at ang mga espiritu ng kalikasan. At lalong masaya siya dahil nakita ka niya sa huling sandali niya. Pero ang pinakaikasasaya niya, naiwan niya sa'yo ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya. Yung bato pa rin ho ba? Hindi ko po maintindihan kung ano to kahit naipaliwanag na niya eh. Gaya nga ng sabi niya, agimat ang batong yan. Pero hindi nga basta agimat. Baka nga pinakamakapangyarihang agimat yan. Dahil ang karaniwang agimat, ginawa ng tao. Ang agimat na yan, gawa sa piraso ng puso ng mga ninuno niya. Hindi lang kapangyarihang magprotekta ang laman yan. Nariyan mismo ang dugo, laman at espiritu ng mga makapangyarihang nilalang ng kalikasan. Pero hindi ganap ang agimat na yan. Ibig sabihin, natulog ulit ang kapangyarihan yan at ikaw lang ang may kakayahang gumising dito. Dahil sa'yo na yan ngayon. Kapangyarihan? Gigisingin? Teka lang ho. Lilinawin ko lang. Ayoko ho nito. Tinanggap ko lang to kasi naghihingalo na tatay ko nung inabot niya to. Pero hindi po ako interesado dito. Ay, alam ko, Ed. Pero hindi mo kasi naiintindihan. Pero ang pagmamayari ng agimat na yan, wala na yan sa kung ayaw o gusto mo. Dahil dumadaloy sa'yo ang dugo ni Sito. Bahagi mo na ang agimat na yan. Sige ho, itatago ko tong agimat. Pero hanggang doon na lang. Hindi ko na balak gamitin o kung anumang gisingin pa yung kapangyarihan. Sabi ko nga sa'yo, hindi ikaw ang magpapasya sa agimat na yan. Sige ho, ako na ang bahala dito sa agimat. Basta iingatan ko ito. Pero yung iba pang binibigay nyo, pera, ari-arian, maraming salamat po. Pero hindi ko ho talaga matatanggap. Pupuntahan ko lang po yung tropa ko. Inisip kong klaro na ang tungkol sa agimat. Sinabi ko sa mga kaibigan kong uuwi na kami kinabukasan. Pero marami nang nangyari. Nanaginip ako ng gabing yon. Si tatay. Kinakausap ako tungkol sa agimat. Sunod na panaginip, mga anito na ang kumakausap sa akin. Hindi tao ang mga itsura nila. Maiitim sila at maliwanag ang mga mata. Sa isang panaginip naman, yung matandang laging sumusunod sa akin ay kinausap ako. Kinabukasan,
hindi kami nakaluwas pa Maynila. Tinrangkaso si Lloyd. Naging maulan din. Oh, anong nangyari? Kumusta naman si Lloyd? Yun. Biglang ang tinrangkaso. Halos hindi nagkakasakit yun eh. Tapos biglang nagkaganon. Pero pinainom na namin ng gamot. Ah, ganun ba? Sige, bigyan din kita ng gamot namin sa klinik. Tapos mamaya, magluluto ako ng nilaga para makahigop ng mainit na sabaw si Lloyd. Ikaw, Lay. Okay ka lang ba? Salamat, Ella ha. Siguro, nagutom lang yung si Lloyd kaya biglang nagkasakit. Di pwedeng maggutom yun eh. Ako ayos lang naman. Hindi lang ako makatulog ng diretsyo pero ayos lang naman. Baka namamahay din. Saka, nagulat lang din ako sa mga nangyari kahapon. Pasensya na rin ha. Siyempre, hindi naman kayo sanay sa tradisyon namin. Ikaw, Ed. Alam kong hindi ka okay. Oo nga eh. Sa totoo lang, napakarami kong panaginip. Lahat yun tungkol sa agimat. Kinakausap ako ni tatay. Saka nung mga anito na nandito sa bahay. Tapos, may matanda rin na nangungulit sa panaginip ko. Yung agimat yan. Kinukulit ka ni tatay at ng agimat na yan. Ganun talagang mangyayari. So, may sariling isip yung agimat? Ganun ba? Mahirap paniwalaan. Pero oo. At yung pagkakasakit ni Lloyd, baka ngayon sa agimat rin yan eh. Pero, yun nga. Huwag mo namang isiping yan ang nagdudulot ng problema. Mahirap na hindi maisip yun eh. Ang daming nangyayaring kakaiba dahil dyan. Alam mo, medyo nahahasel na ako. Ang pinunta ko lang dito yung pagbigyan si tatay ng huling sandali niya. Ngayon may ganito na. Buong buhay ko nga wala si tatay eh. Tapos ngayon biglang parang obligasyon ko nang sundin siya. Ano ba naman? Ed, kalma ka lang. Ella, ano kaya ang mangyayari kung hindi na lang galawin ni Ed yung agimat? Paano kung ibigay na lang niya sa iba? O kaya, iwan na lang niya dito? Hindi pwede. May sariling isip nga ang agimat. Gagawa siya ng paraan. Baka maging agresibo ang agimat. Baka may kung anong mangyari. Ay, oo nga pala. Maiwan ko muna kayo dyan ha. Magluluto na lang muna ako para din makahigop ng sabaw si Lloyd. Tuloy natin tumamaya ha. Hintayin niyo ako. Sige lang, Ella. Salamat ulit. Kung kailangan mo ng tulong tawagin mo lang kami. Nakakahiya naman sa'yo. Sige, tawagin kita pag tikiman time na. Yun. Buti nakaramdam ka. Yun lang yung hinihintay ko eh. Alam niyo, gusto ko tong si Ella. Ayos makisama eh. Di ba, Ed? Uy, ano na? Ed, tulala ka na. Namumroblema na kasi ako dito sa agimat na to eh. Parang naabala na ako eh. Tapos nagkasakit daw si Lloyd dahil dito. Ibig sabihin, pag talaga naging agresibo yung agimat, mandadamay siya ng iba. Grabe naman. Kung itapon na lang kaya natin. O kaya, akin na lang. Sus, sa'yo? Pwede naman. Ayoko nga nito eh. Kaso, may sariling isip nga raw tong agimat. Kinagabihan, may kung anong kakaiba na namang nangyari. Kailangan kong mag-CR kaya lumabas ako ng kwarto. Pero imbes na sa sala ako mapunta, labas ng bahay ang bumati sa akin. Hindi na rin yon ang bakuran ni Ella. Sa takot ko, babalik na sana ako sa loob. Pero wala na ang bahay nung bumaling ako. Lumingon ako sa paligid. Gubat na ang kinalalagyan ko. Buwan lang ang liwanag sa lugar na yon. Lumalagabog na sa kaba ang dibdib ko noon. Paglingon ko sa kaliwa, natanaw ko sa puno ang malaking itim na tao na naninigarilyo. Doon ko napagtanto na kapre ang nakikita ko. Tumayo sa pagkakatalong ko ang kapre. Doon ko napatunayan ang tunay na laki nito. Halos kapantay niya ang puno. Marahan siyang lumakad palapit sa akin. Tumakbo na lang ako. Palagay ko,
natakasan ko siya. Hindi ako makasigaw ng saklolo dahil inisip kong matutuntun ako ng kapre. Kabado akong naglalakad at palingalinga hanggang sa may nakita akong liwanag. May taong nakatalikod sa parang campfire sa gitna ng gubat. Sa kanya ako humingi ng tulong. Paglingon ng tao, si tatay pala. Hoy, Lloyd! Ano, busog ka na ba? Ayos na bang pakiramdam mo? Kung busog ang tanong mo, hindi pa. Pero yung pakiramdam ko, ayos na. Ay nako, oo nga, ayos ka na nga. Pagkain na naman nasa utak mo eh. Pasalamat ka rin kay Ella ha. Siya yung nagluto ng nilaga kahapon. Para daw yun sa'yo eh. Grabe naman, ang bait talaga ni Ella. Ang sarap pang magluto. Kaya ako gumaling agad eh. Swerte ko naman na inaasikaso ko ni Ella. Ipinagluto ka lang. Yun lang. Walang umasikaso sa'yo. Hinayaan ka lang naming maghapong humiga. Pero ito si Ed, hindi na ayos. Ano bang nangyari? Masisira na ulo ko. Nananaginip na naman ako kagabi. Napunta ako sa gubat, tapos may kapre. Tapos si tatay yung nakita ko. Naghahabilin ulit tungkol sa agimat. Binigay pa nga tong libro na binibigay niya bago siya mamatay. Di ko kasi nakuha sa kanya. Tapos parang sa panaginip niya inabot. Grabe. Ito, pagising ko hawak ko na to. Oh, di nga. Patingin nga yan. Wala naman nakasulat ah. Nantitrip ka ba? Di ka lang marunong magbasa eh. Pahiram nga. Ay, oo nga no. Blankong-blanko eh. Parang sa mga fantasy movies ba yan? Yung sa mga Harry Potter ba yun, ganon? Invento ka. Wala naman yatang ganun doon. Anong imbento? Di mo rin naman sigurado kung saan eh. Sa Death Note yung sinasabi mo eh. Di ba? Death Note? Kita mo na. Iba rin yun. Pinapanood ko rin yun kaya alam kong walang ganon dun. Eh di ikaw na. Hentai lang naman talaga pinapanood mo eh. Pero bakit nga kaya ganun no? Sige nga Ed, basahin mo nga ngayon. Imposible kasing siya lang nakakakita nung nakasulat dyan. Baka naman nantitrip ka para. Pag kami ginogoyo mo lang din ha? Paano nga kaya no? Ba't nga ganun? Dahil si Ed lang ang nakakakita ng nakasulat dyan. Dahil si Ed lang ang dapat makabasa nun. Nakakagulat naman po kayo. Good morning po, ma'am. Nagulat din po ako sa inyo eh. Good morning po. Almusal po, ma'am. Kape ho. Salamat. Nakapag-almusal na ako kanina. Kayo ang magpakabusog dyan. Kumusta ba kayong dalawa dito? Ayos na ayos ho. Ang sarap hong magluto ng anak niyong si Ella eh. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito. Pasensya na rin ho sa abala. Tumatagal na rin ho kami dito eh. Nako, ano bang abala? Wala ngang kalaman-laman tong bahay. Lalo ngayon na dalawa na lang kami ni Ella. Kung pwede nga dumito na lang din itong si Ed. Uy pre, dito ka na daw. Ayos rin. Tapos dito na lang din kami. Epal ka talaga? Okay lang din naman yun eh. Para nga masaya. Kailangan din namin na mag-aasikaso ng mga babuyan namin eh. Ayos lang ba sa'yo yun, Lloyd? Aba, ayos na ayos. Basta luto mo ang pagkain araw-araw eh. Kahit anong ipagawa niyo sa akin ayos. Gusto mo ng straw? Ikaw yung epal eh. Ba't ko gagamitan ng straw tong kape? Kasi sip-sip ka. Mabulunan ka sana. Hindi rin ho pwede. Walang kasama si nanay. Tsaka yung OJT ko. Graduating na ho kasi ako. Alam ko, nagbabaka sakali lang naman eh. Pero mabalik tayo sa agimat. Nakita mo na, kahit sa panaginip, talagang binibisita ka pa ng tatay mo mula sa kabilang dimensyon. Ed, walang mawawala
Kung susundin mo ang tatay mo, mas makakatulong pa nga sa'yo eh. Sa totoo lang po, naabala na ako. Paano kung makakatulong? Nagkakaproblema ka kasi nga ayaw mong tanggapin. Yang libro, nariyan lahat. Basahin mo. Gawin mo lahat ng nakasulat dyan. Huwag na nating hintayin na pilitin ka ng ama mo at ng mismong agimat na yan. Nakukulitan at naiinis na ako. Sinabi ko sa tropa ang plano ko. Sa madaling araw, tatakas na kami para makaluwas na. Pero matapos ng almusal na yon, lumabas na lang muna kami para makapagpahangin. Huling pasyal na rin sa lugar namin bago kami umuwi. Pero imbis na makapagpasingaw ng stress, lalong nadagdagan ang pagabag. Nasalubong namin ang mga tanod. Inabisuhan kami na wala munang papapasukin at palalabasin sa mismong bayan. Sa loob lang daw ng isang gabi, may malawakang patayan na nangyayari. Pero hindi karaniwang patayan na nasa balita. May mga tao raw na parang biglang nauulol at nangangagat. 50 katao raw ang sugatan. May 10 na namatay. Inaalam pa raw kung ano ang nangyayari. Baka daw may kumakalat na sakit o virus. Inutusan na rin kami ng mga tanod na magsiuwi na dahil baka daw mapahama kami. Habang naglalakad pa uwi, nasalubong namin ang weirdong matanda. Yung matandang lagi kong nakikita at napapanaginipan ko rin. Tatang, ano ho yun? May kailangan ho ba kayo? Lo, baka ho pwedeng paraanin niyo kami. Nakaharang po kayo eh. Ano ho bang kailangan niyo? Par, naghahanap yata ng away to eh. Kung makatitig to oh. Tatang, hanggat maaari ho, ayaw ho namin ng gulo. Ano ho bang kailangan nyo? Sabihin nyo na para makauwi na kami. Yung agimat, akin na. Ho? Sino ho ba kayo? Masama kutob ko dito par. Tatang, hindi ko alam kung ano sinasabi nyo. Pasensya na po pero tutuloy na. Bigla akong kinwelyuhan ng matanda. Mabilis naman siyang naitulak ni Lloyd. Nagtatatakbo na kami agad. Malapit na kami sa bahay pero sinalubong kami ng isang napakalaking itim na aso. Sinugod kami nito at nakalmot si Lloyd. Nagtago si Lay sa likuran ko dahil siya naman ang susugurin. Nagtaka na lang ako nang matigilan ng aso. Umilalim sa pitan ang buntot niya. Yumuko siya't bumaba ang tenga. Mula naman sa likuran, narinig ko may patakbong papalapit sa amin. Paglingon ko, ang matanda. Nakaamba ang malaking itak. Kumaripas na kami papasok ng bakuran. Buisit yun! Muntik na tayo dun ah! Hoy Lloyd, ayos ka lang? May kalmot ka! Lay, ikaw! Ayos naman par. Pero muntik na talaga tayo dun ah. Grabe naman! Akala ko mamamatay na tayo eh! Yung aso parang hindi ordinaryong aso no. Sobrang laki nun. Parang kaya tayong lamunin eh. Pero ba't kaya natigilan nung si Ed na yung humarap? Di kaya dahil sa agimat? Basta, nakaligtas tayo. Isa pa yung si Tatang. Gagong yun? Iitaking pa tayo? Anong nangyari sa inyo? Iitakin? Sinong tatang? Ay, ano yung sugat na yan? Hala, namumutla kayo ah. Duguan ka pa, Lloyd. Ano ba talagang nangyari? Umupo nga muna kayo. Eto, magsiinom muna kayo ng tubig. Teka, kukunin ko yung mga gamit ko. Ang daming nangyari, Ella. May patayan daw dito ngayon tapos nasalubong namin yung weirdong matanda. Tapos sinugod kami ng asong parang halimaw.
Nakarating kami ng ligtas sa bahay. Kinuwento namin lahat kina Ella at Linda. Mula sa nalaman naming patayan hanggang yung sa inkwentro namin sa matanda. Saka yung asong parang halimaw. Binalaan kami ni Linda tungkol sa matanda. Nanghina kami nang sabihin niyang aswang ang matandang yun. At malamang, alagang aswang na aso ang sumugod sa amin. Aagawin daw ng matanda ang agimat. Ano? Tong agimat na naman? Teka nga, nasa akin na naman pala to. Iniwan ko kasi to sa kwarto tapos nasa bulsa ko na naman ngayon. Nakita mo na, Ed. Yan ang patunay na bahagi mo na ang agimat. Kailangan mo na siyang tanggapin at akuin. At dahil may mga gustong umagaw niyan, kailangan mo nang gisingin ang kapangyarihan niyan. Para na rin sa kaligtasan mo. Ed, mas maganda siguro kung iisipin mong proteksyon mo na rin yung agimat. Malay mo nga, makatulong pa talaga sa'yo yan. Kaysa itinatanggi mo, tanggapin mo na lang. Ewan, paanong makakatulong? Ngayon pa nga lang parang maraming nangyayaring masama dahil dito Ay, excuse me lang ho. Si nanay, sagutin ko lang ho. Labas lang ako. Hello nay. Ho! Hindi pa man nahuhupa ang nervyos ko dahil sa nangyari sa amin. Nakatanggap naman ako ng masamang balita mula kay nanay. Siya mismo ang nagparating sa akin. Mula sa boses niyang garalgal at nanghihina. Maikli at maiyak-iyak na sabi niya. 2 araw na siyang nasa ospital. Hindi raw siya makabangon at hindi malaman ng doktor ang nangyari sa kanya. Hindi daw siya inatake o na-stroke. Basta na lang daw ng lambot ang buong katawan niya. Bumalik akong lumong-lumo sa sala at naibalita ko rin sa mga tao doon ang nangyari kay nanay. Naku, Ed, ikinalulungkot ko ang nangyari sa nanay mo. Pero ano nga bang nangyari? Sabi mo, iniwalang alam ang doktor? Wala namang sakit si tita. Napakalakas yan ng katawan nun Ano ba namang mga doktor yan? Walang kwenta. Ipalipat mo kayo sa ibang ospital, par. Ewan ko na. Pero kailangan ko na umuwi talaga. Baka kung anong mangyari kay nanay. Kaso, hindi ka pa talaga makakauwi. Pwede naman sana kitang ihatid na lang. Pero hindi tayo pararaanin palabas ng bayan Pero Ed, di mo ba naisip? Di kaya may kinalaman din to sa agimat? Agimat na naman? Pwede ba? Tama na nga yung lintik na agimat na yan. Ed, alam kong gulong-gulo ka na. Pero kailangan mong marinig to. Kahit magalit ka. Nagkakaproblema ka na dahil sa pagtanggi mo sa agimat. Pero yung agimat lang din ang siguradong makakatulong sa'yo. Par, baka nga kailangan mo nang makinig kina tita. Kasi iba na rin pakiramdam ko sa mga nangyayari. Pero paano si tita? Kailangan na talagang umuwi ni Ed. Uunahin pa ba niya yung agimat? Baka nga yung agimat pa yung makatulong sa nanay ni Ed Kung magigising ang kapangyarihan ng agimat at tatanggapin mo to, mapapagaling nito ang nanay mo. Mapapagaling nun si nanay? Sinunod ko na ang lahat ng nakasulat sa libro. Sa isang kilalang gubat sa probinsya, 3 hating gabi akong nag-orasyon sa napakalaking puno ng akasya. Sinamahan ako ng tropa ko at sinamahan pa kami ni Ella. Pero sa labas lang sila ng gubat para taimtim ang orasyon. Kaso, napakaraming hindi maipaliwanag na umaligid at gumambala sa akin nung ginawa ko na to. Unang gabi pa lang, gusto ko nang tumakbo. Habang binibigkas ko na ang orasyon, nakarinig ako ng babaeng humihikbi. Sa unay, mahina lang ang iyak ng babae. Pero mula sa nakakaawang iyak, nagiging garalgal na ungol ito. Ayokong lumingon,
Pero unti-unting lumalapit ang tunog ng babae. Pag-angat ko ng mukha ko, tumambad sa mismong harap ko ang isang babaeng duguan. Bukod sa duguan, nakabigti ito. Ewan kung paano pero papalapit to sa akin habang nakabigti at papalakas din ang ungol. Tumayo na ako para tumakbo. Pero naalala ko si nanay. Imbes na tumakbo, isinigaw ko sa babaeng nasa harap ko na ang orasyon. Nagbago ang anyo ng kalunos-lunos na babae. Sumigaw ito. Nagkaroon ng sungay habang nakanganga ang malaking bibig. Bigla siyang naglaho nang matapos ko ang orasyon. Kung ano-anong kababalaghan ang binuno ko, pero natapos ko naman ang 3 gabi ng orasyon. Akala ko masisiraan ka na ng bait bago mo matapos eh. Oo, akala ko rin. Kung orasyon lang, wala namang problema. Pero sa dami ng nakita ko, muntik nang tumakbo kahit kaluluwa ko eh. May babaeng duguan nung unang gabi. Nakakaawa pa nung una kasi nakabigti. Tapos naging demonyo ba naman? May pugot na lumilibot sa puno nung pangalawang gabi. May nakita rin akong grupong may dalang kandila. Parang nagpaparada sa gitna ng gubat pero mga walang muka. Pangatlong gabi naman, aswang yung nasa itaas ng puno. Pero parang hindi siya makalapit eh. Malamang dahil na nga sa agimat. Ay, pero buti nga tapos na. Saka akalain nyo yun? Bigla rin gumaling si nanay. Tinawagan ko kaninang umaga eh, nakalabas na daw ng ospital. Tapos iba rin yung pakiramdam ko. Mas sharp ba yung yung isip ko? Mas alerto? Saka ewan ko kung ganun nga pero parang mas matalas yung pakiramdam ko. Tapos pag umaga, tayong-tayo talaga yung ko. Aray! Aray! Ba't ka nangutos, Lay? Nagtanong ka pa ha? Kala ko ba mas matalino ka na? Saka, ba't di mo nailagan yun? Di ba nga mas matalas pakiramdam mo? Kung ano-anong sinasabi mo eh. Kita mong may mga babae dito. Ganyan ka-loyal sa'yo ang agimat kapag tinanggap mo siya. Wala ka pang ginagawa, di mo pa iniisip. Kumikilos na siya kahit para sa mga malalapit sa'yo. Ang galing naman yan. Talagang totoo, no? Pero, teka, nasaan kaya si Lloyd? Kaninang umaga pa wala eh. Wala nga, pagbangon ko eh, kala ko nag-iikot lang. Hindi ko pa nga siya nakikita ngayong araw eh. Nako, parang masama to ah. Ed, tara, hanapin na muna natin. Bad trip naman. Kukutusan ko yun pag nakita ako. Tara Lay, hanapin na nga muna natin. Natapos ang problema sa agimat. Pero ito namang si Lloyd biglang nawala. Naghiwalay pa kami ni na Ella at Lay sa paghahanap. Pero wala talaga. Nagpatulong na kami sa barangay. Maghapon kaming naghahanapan. Hanggang sa pati si Lay, nawala na, sabi ni Ella. Sila ni Ella ang magkasamang naghahanap. Pero naghiwalay din daw sila. Iniisip kong mapapakinabangan ko dito ang agimat. Pero hindi ko alam kung paano. Wag naman sana. Pero baka ang mga gustong kumuha ng agimat ang may kagagawa nito. Ano ho? Napakahirap naman ho talaga nito. Di ko maiwasang isipin na gulo ang dala nitong agimat eh. Sabi ko nga sa'yo, poprotektahan ka ng agimat. Pero talagang may panganib dahil sa mga nagkaka-interes dito. Tao man o kahit mga maligno at elemento. Minsan, kahit mga demonyo, sinusubukan tong kunin. Ay, wala talaga Ed. Pati si na Kapitan, nag-ikot na. Kaso wala talaga eh. Madilim na. Sabi ni Kapitan, mag-a-assign na lang siya ng ilang tanod para maghanap pa rin ngayong gabi. Ako na maghahanap. Ha? Uy, teka Ed. Delikado. Ed, sasamahan kita. Hintayin mo ako.
Nagkawalaan na ang mga kaibigan kong sinamahan lang ako. Nagsasabong sa dibdib ko ang halo-halong emosyon. Pagsisisi, galit, at takot. Tulala ako habang naglalakad. Pero nagulantang ako nang dumapo sa akin ang napakalaking ibon. Ewan kung paano, pero nakaiwas ako kahit hindi ko nakita ang paglusob niya. Siguro dahil nga sa agimat. Nang lingunin ko, hindi ibon, kundi taong may pakpak ang sumugod sa akin. Sumugod ulit ito, pero naiwasan ko. Sa pangatlong sugod niya, naikutan ko siya at nahawakan sa leeg. Binali ko ang leeg niya at hinagis ang halimaw. Namilipit ang aswang, pero nakalipad rin. Tumuloy ako sa paghahanap, pero malaking asong itim naman ang sumalubong sa akin. Naglalaway ang aso na biglang tumayo at nag-anyong tao. Pero malahalimaw pa rin ang itsura. Aswang na naman ito, malamang. Imbis na matakot, ay mas nagalit ako dahil hindi ko pa mahanap ang mga kaibigan ko. Sinunggaban ako ng aswang pero nasalag ko siya at naihagis. Bumalik lang siya sa pagiging aso at tumakbo. Aaminin ko, malaking tulong ang agimat sa mga pagkakataong ganun. Kahit wala akong armas, ay napaatras ko ang mga aswang. Pero ang hindi ko napaghandaan ay ang pagsulpot na naman ng matanda sa likuran ko. Gising na ang agimat, pero mababa pa rin ang kakayahan mo para magamit to ng maayos. Muntik ka na, bata. Ikaw na naman. Buwisit kang matanda ka. Ano ba talaga kailangan mo? Ang agimat. Hihiramin ko lang naman ang agimat. Masanay akong gumamit niyan kesa sa'yo. Saka, baka ikaw ang mas may kailangan sa akin. Ulul! Sabi na nga ba eh. Hindi pwede. Baka kung saan kalokohan mo pagamitin to. Umalis ka na lang kung ayaw mong masaktan. Saka wala akong kailangan sa'yo. Napakayabang mo naman. Lumaki agad ang ulo mo. Samantalang hindi mo naman magamit ng tama ang agimat. Ni hindi mo mahanap ang mga kaibigan mo. Paano mo nalamang nawawala sila? Malamang ikaw ang dumukot sa kanila. Nasaan sila? Huwag mong hintayin pilipitin pa kita. Nakakaawa ka naman. Puro ka lang porma. Pero ni hindi mo may pagtanggol ang mga tao sa paligid mo. Nababanas na ako sa'yo. Gusto mo talaga ng puwersahan? Tignan natin. Hoy, tanda! Nasaan ako? Tulong! Tulong! Tanda! Pakawalan mo ako! Nasaan na yung mga kaibigan ko? Tulong! Nandito ka sa bahay ko. Pero wala dito ang mga kaibigan mo. At huwag ka nang maingay, nag-oorasyon ako. Siraulo ka! Nasaan sila? Ilabas mo na sila! Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pakawalan mo na lang ako dito! Bakit mo ba ako dinala dito? Ano ba gagawin mo sa akin? Pakawalan mo ako, aswang ka! Nandito ka kasi mahina ka. Ako nang bahala sa agimat ni Sito. Hindi kasi marunong pumili ng tagapagmana ang karibal ko. May mapapahamak na dahil sa mga desisyon niya. Manahimik ka na lang dyan at ako na ang kikilos. Hoy! Yung agimat! Akin na! Sa tatay ko yan! Pakawalan mo ako dito! Matapos mag-orasyon, nagsuot ng balabal ang matanda at umalis. Naiwan naman akong nakagapos sa isang haligi ng kubo. Nakalagan ko rin ang sarili ko. Pero wala na sa akin ang agimat. Nagmadali akong pumunta sa bahay ni tatay. Madilim ang loob at labas ng bahay. Pero dahil sa tensyon, ay hindi ko na pinansin yun at diretso nang pumasok. Hindi ko inasahan ang dinatnan ko. Nangilabot ako't halos manigas sa mga taong malahalimaw na nakaambas sa akin.
Natatanglawan ng liwanag ng buwan ang nakakahindik na itsura ng babae. Kaya namukhaan ko ito kahit paano. Linda? Tita Linda! Ed, halika rito! Ibigay mo ang agimat! Isa ka pala eh! Hayop! Aswang ka! Wag! Lumayo ka! Nilundag ako ni Linda na ngayon ay aswang na. Di ko na ilagan ang kalmot niya, kaya duguan akong bumagsak. Naglalaway siyang yumuko sa akin habang dinadampot ako. Ibinalibag niya ako sa pader at lalo akong lalambot. Inisip kong katapusan ko na dahil lalapain ako ni Linda. Pero kinaladkad niya ako at inihagis sa isang bodega. Doon ko narinig ang boses ni na Lloyd at Lay. Par! Hoy, par! Ed, anong ginawa nila sa'yo? Uy! Nandito kayo? Boy kayo? Buti naman. Akala ko, iniisip kong wala na kayo eh. Pero ba't kayo nandito? Yung stepmother mo, impacta pala yun? Naging aswang yung si Linda. Tapos, sinugod ako. Nawalan ako ng malay tapos kinulong ako dito. Oo, kitang-kita ko nung nagbago yung anyo niya nung naligaw ako sa gubat kasi nga hinahanap ko si Lloyd. Hindi niya ako sinaktan pero tinakot niya ako. Kinulong na niya ako dito, Ed. Buisit talaga. Sabi na nga ba eh. Masyado siyang mabait. May tinatago pala. Si Ella. Di, pati si Ella aswang din. Malamang, aswang yung nanay eh. Gusto yata nilang makuha yung agimat. Oo nga. Kinukuha nga niya sa akin yung agimat kaso nawala ko. Yung matanda. Nakuha sa akin ng matanda. Buisit. Ngayon wala na tayong panlaban sa mga aswang. Nalintikan na, par. Ba't mo naman hinayaang makuha? Paano tayo ngayon yan? May lahing demonyo pala yung matandang yun eh. Lumaban ako pero para kong lumalaban sa hangin kahit nasa akin na yung agimat. Ayun, naagaw sa akin. Pagpunta ko naman dito, aswang na datnan ko tapos ito na, pare-pareho na tayong nakakulong. Sabi na hindi basta tao yung matanda eh. Pero huwag kayong mag-alala. Ha? Paanong wag mag-alala? Wala na nga tayong laban dito. Buisit talaga. Uy, teka, may tao. Si Linda na naman, malamang. May naglalakad sa labas ng bodega. Pakiramdaman muna natin. Parang umaaligid eh. Si Linda nga kaya? Kailangan natin ng plano. Ang pag-asa na lang natin, biglain natin siya pagpasok niya. Kahit nanginginig, nagplano kaming susugod sa kanya pagbukas ng pinto para makatakas kami. Alam naming aswang siya, pero bahala na. Kesa mamatay kaming walang laban, susugal na lang kami. Paikot-ikot sa bodega yung naglalakad sa labas. Ewan kung bakit pero parang nakikipagsubukan. Maya-maya, naramdaman naming dinidestrong na yung kandado sa pinto. At pagbukas nga ng pinto, paa ang sinunggabani na Lloyd at Lay na nakadapang nag-aabang. Ako naman, buong puwersang bumigwas sa mukha. Pero nagulat kami nang tumagos lang ang sapa ko. Ang gulo nyo naman. Huwag kayo maingay. Ikaw naman anak ni Sito. Wala na bang ilalakas yan? Si Tatang. Lagot na! Isa pang aswang! Kasabwat ka rin nung mag-inang aswang. Sinabi nang huwag kayong maingay. Kung gusto nyo pang mabuhay, malamang narinig na tayo ng mga aswang na yon, kaya tumahimik na lang muna kayo. Tumabi mo na kayo't nang makapasok ako. Ano ka ba talaga? Sira ulo kong matanda ka eh. Ginapos mo pa ako kanina tapos kinuha mo yung agimat? Sabi ng manahimik ka. Yung agimat na kinuha ko sa'yo, peke, naiwala mo yung totoo ano? O hindi mo rin alam? Ano? Anong peke? Hindi ko naman inaalis sa katawan ko yun eh. Pues, nanakaw nga sa'yo. At ang malala, ni hindi mo alam kung paano at kung sino ang kumuha sa'yo.
Nagkandalo ko na. Ewan ko kung maniniwala kami sa'yo. Pero, par, yari na talaga kung nawala nga yung totoo. Ito yung bato. Dudurugin ko sa harap nyo. Uy, yung agimat! Durug na. Kasi nga, peke. Hindi nagkakaskasan yung totoong agimat. Pero nangyari na eh. Palpak kasi tong tagapagmana ni Sito. Ngayon, ang magagawa na lang natin, tumakas sa kahanapin ng agimat. Kanina mo pa ako iniinsulto. Sagad na banas ko sa'yo, baka akala mo. Par, teka lang. Tutulungan mo ba kami? Bakit? Pero malamang yung agimat pa rin ang habol mo niyan eh. Kahit wag na lang siguro. Mga timang, hindi ako aswang. Ikaw at ang tatay mo, sinaunang uri ng aswang. Malalakas at mga espesyal na aswang. Pero si Sito, aswang na ayaw kumain ng tao. Ang nakakatawa pa, nag-albularyo na lang siya't ng gamot, imbis na maghasik ng lagim. Kaya kailangan nyo yung agimat para din hindi mangibabaw ang pagkaaswang nyo. Si Ella, ampun lang ni Sito yon. Tinuruan rin niya para maging albularya. Si Linda, isa pang aswang. Pero siya ang aswang na hindi nagpipigil sa pagkain ng tao. At siya talaga ang nagnanasang makuha ang agimat. Mapapalakas nun ang pagkaaswang niya. Ngayong malinaw na dahil sa mahaba kong paliwanag, parating na ang kinatatakutan natin. At bukod sa parating, may panganib na mas malapit pa. Pero Inabutan na kami ni Linda. May pumapagaspas sa labas. Kalaunan ay yumanig ang bubong. Napatingala kaming lahat at halos tumigil ang hininga nang mabutas ang bubong. Unang lumawit ang dila ng aswang. Sinugod kami ng matulis niyang dila. Nakakailag lang kami pero nawasak na ang bubong at sumulpot na si Linda. Dano, nasaan ang agimat? Papatayin ko kayo ng inaanak mo pag hindi mo nilabas ang agimat! wala sa akin ang agimat. Peke ang hawak nitong binatang lampa. Pero alam mong hindi ko kayang patayin at hindi ko rin pababayaan tong anak ni Sito. Anong nawawala? Hindi ako tanga! Ilabas mo na, Ed! Baka buhayin pa kita! Wala talaga sa akin. May nagnakaw. Malamang nga ikaw yun eh. Kunwari ka pa. Pakawalan mo na lang kami. Napaka-inutil mo naman! Yan na nga lang ang silbi mo. Hindi mo pa iningatan ang agimat. Napakatagal kong nagtiis at naghintay sa agimat na yan. Nakuha ko pang magpanggap ng ilang taon para pagkatiwalaan ako ni Sito. Ngayon sasayangin mo ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang ipinaghirap mo lang ay yung magpanggap na nagpapakatao kang aswang. Pero sa totoo lang, hindi ka rin naman nakatiis. Akala mo hindi ko alam na ikaw ang aswang na nagsasabog ng lagim dito sa atin? Alam mo palang mabangis ako eh. Sana di ka nakialam. Ngayon, tapos na ang pagpapakatao ko. Lasapin mo ang pagkaaswang ko! Lagot, wala tayong pupuntahan dito. Ed, paano na tayo? Ako ang haharap. Tumakbo kayo. Hoy bata, huwag kang tatanga-tanga ngayon kung ayaw mong mapahamak ang mga kaibigan mo. Umalerto ka na lang tanda, baka ikaw pang unang tamaan. Walang makakatakas. Wala ring laban ang mangyayari. Kalunos-lunos na trahedya ang sasapitin niyo dahil ginalit niyo ako. Biglang lumusob ang aswang. Si Mang Dano ang sumulo ng atake niya para mahawakan niya to. Habang nagbubuno sila sa sahig, nakatakbo kami palabas. Pero napaatras din kami sa dami ng malalaking asong pasugod sa amin. Nagsitakbo kami papunta sa likod ng bodega, pero nasuko lang din kami. Halos madamba na kami ng mga aso. Pero bigla silang nagsibulagta at namalipit habang umaatungal. May humagupit sa kanila. Si Ella. Pakitaan na ng pangil! O ano, lalayuan niyo sila o mamamatay kayo? Ella! Ang astig nun ah. Babangon pa kayo?
Sige, manawa kayo sa hagupit nitong buntot pagi. Uy, Ed, dito kayo sa likod ko. Bilis! Ano, ayos lang kayo? Medyo hindi, pero buo pa naman kami kaya okay na rin. Humihinga pa, nakakagalaw pa. Buti dumating ka. Muntik na kami dun. Pero, ayos pa naman kami. Ayusin mo yung mukha mo. Demonyita ka rin no? Akala mo hindi ko alam? Ilabas mo yung agimat, Lay. Hoy! Teka! Masakit yung buntot pagi. Huwag mong ihahataw yan Teka lang! Tulungan mo ako! Teka lang, Ella! Talagang tatamaan ka nito. Kaya ilabas mo na yung agimat. Napakalaki na ng gulong ginawa mo. Huwag mo na akong galitin, Lay. Uy, Ella, easy ka lang, baka tamaan mo si Lay. Yun nga yung point. Hahagupitin ko talaga yan. Hoy, Lay. Umalis ka sa likuran nila, ha? Lakas mo rin manggamit, no? Ilabas mo na yung agimat. Teka, Ella, ano ba nangyayari? Pinagbibintangan mo ba si Lay? Hindi niya gagawin yun. Matagal ko na siyang kaibigan. Hindi ko siya pinagbibintangan. Totoo yun. Yang mapagpanggap niyong kaibigan, demonyo. Aswang yan. At nasa kanya yung agimat. Sa'yo tinuturo nitong kwintas na binigay ni Papa Kaya ilabas mo na, Lay. Ano? Teka, Lay, nasa'yo? Aswang ka? Ano ba naman? Tapos na ang lokohan. Nasa akin na rin naman talaga ang agimat At ikaw naman, Ed, napakadali mo kasing lapitan. Alam kong aswang ka dahil sa amoy ng dugo mo. At alam kong espesyal na uri ka ng aswang, kaya ako nagdidikit sa iyo. Kailangan ng lahi ko yung agimat dahil mas mahina kami. Ngayon, huwag kang gagalaw kung ayaw mong laslasin ko ang leeg mo. Ganun pala, matagal mo na kaming inuulol. Aswang nga si Lay. Natutukan niya ako ng kuko niya. Pero nabigwasan siya ni Lloyd kaya nakawala ako. Hinagupit siya agad ni Ella. Napuruhan siya kaya bumagsak at hindi na nakagalaw. Doon na nalaglag ang agimat at agad kong pinulot. Uminit ang agimat, pati ang kalamnan ko. Ang mga aso nakatayo at sumugod sa amin. Mabilis ko silang binalian at pinaghahagis. Ang iba ay nahagupit ni Ella. Pero maya-maya, lumagpak sa harap namin ang duguang si Mang Dano. Si Tanda na puruan ng aswang. Mang Dano! Hayop ka, Linda! Matanda na kasi. Pinalagan pa ako. At ikaw naman, Ella. Tumigil ka kung ayaw mong mamatay rin. Kahit ampun ka ni Sito, hindi ako magpipigil sa'yo. Wala rin akong balak magpigil sa'yo dahil niloko mo si Papa. Naghintay lang ako ng patunay na demonyo ka pa rin. Kaso nakapandamay ka pa. Pero huli mo na to. Dapat una pa lang, tinapos na kita Tama na to. Tayo ang magharap, Linda. Napakalaki na ng gulong to. Pag napatay mo ako, di sa'yo ang agimat. Pero para kay Papa, hindi ko to bibigay sa'yo. Bata, hindi ka mananalo. Kunin mo ng batong to at idikit mo dyan sa agimat ng tatay mo. Ito ang kalahati ng agimat na bubuo sa kapangyarihan ng agimat na yan. Hayop ka, Dano! Tuturugin kita ngayon! Mabilis akong sinugod ni Linda. Pero nagulat ako na tumagos siya sa akin. Paulit-ulit ang sugod niya, pero pareho ang resulta. Sa galit niya, si Ella ang binalingan niya, pero napigilan ko ang sugod niya. Pinilipit ko siya at ibinagsak sa isang nakatayong kawayan. Natuhog siya, sakto sa puso at tumagos hanggang sa likuran. Unti-unti siyang nagliyab habang umaatungal. Ready na yung van. Sabihin niyo lang pag nakaayos na kayo.
Ed, sure kang kaya mong bumiyahe? Kaya na. Ang galing mo palang manggamot. Buti na lang, naturuan ka rin ni tatay. Ha? Ako rin, Ella. Ayos na. Masarap ka kasing magluto eh. Sus, ikaw naman, magaling magtago. Mahusay ka rin mamato no? Sa lagi yung mga aswang Kaya wala ka kahit gasgas. Diyan mahusay yan. Umiwas at lumamon. Wala nga lang jowa. Hoy! Nakipaglaban din ako ng harapan. Nasugatan nga rin ako pero di mo na ako ginamot. Ewan ko sa'yo par. Palibasa, sabi nitong si Ella siya yung gumamot sa'yo Kala nyo di ko kayo nakita ha? Kaya pala ang tagal ng gamutan nyo ha? Ano kung nakita mo? Inggit ka? Huwag ka nang mainggit. Alam mo, chat mo na lang yung pinsan ko. Bagay kayo nun. Wala na si Linda. Si Mang Dano, buhay pa at nagkausap na rin kami. Ninong ko pala siya talaga. At siya ang matandang nakikita ko sa palayan, sa bus, hanggang sa panaginip. Sinusubukan niya akong gabayan at balaan. Si Lay naman, ang hirap paniwalaan pero matagal na pala akong pinagbabalakan. May pasa ko